morning po sa inyong lahat. Panibagong araw po at panibagong pakikipagbakbakan sa traffic. Ayan, pero bago ang lahat, siyempre gusto muna nating magpasalamat sa lahat nating mga kaibigan, lalong-lalo na sa aming mami. Ayan, sa aking mami. Kay Mami Marcy Calunod, yan, mega love shout out. Malikot yata ang aking camera. Ayan, mega love shout out po kay Mami Marcy Calunod. At siyempre sa aking mind, kay Ma'am Rosalina. Yan ang aking mind. Ayan. Kay Ma'am Rosalina po, mega love shout out. At siyempre sa Kaarating Plus One, yan, mega love shout out. Na andyan po si Ma'am Analisa, si Ji Chang Wok, ayan. At si Ma'am Ibing Galios, yan, mega love shout out. Yan po ang mga parte ng At si Ma'am Vintage Glowing, ayan, mega love shout out. At siyempre sa ating mga kay Nani Sanchez Vlog, mega love shout out. Kay Biyahing Brankel Sam, ayan, ingat ka dyan sa iyong trabaho sa Saudi Arabia. Ayan, mega love shout out po sa inyong lahat. Kalain mo, akala ko matik ang dala ko, puisit na yan. Ayan, mega love shout out po sa inyong lahat. At syempre hindi mawawala ang ating mga solid na subscriber, yan, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Yan, mega love shout out po sa inyong lahat. Ayan, mapagpalang araw at mapagpalang gabi saan man kayo naroon. Ayan, ngayon po ay dito ako sa may Balintawak, makikipagbunog ng traffic. Papunta ako ng staging area ng May Kawayan, Bulacan. Ayan. Ayan. Nandito na ngayon tayo, pipila-pila sa traffic. Ayan, ayan po ang Balintawak. Ayan po sa unahan ang Balintawak Market. Ayan. Siyempre ang Balintawak Station ng LRT1. Ayan. Ayan. Ayan siya, ngayon ay kasalukuyan tayong nakikipagbuno sa traffic. Ayan. Ayan, siya nga pala ang bago nyong ang bago nyong kasama. Ayan, ang bago nyong kasama ang Boss D TV. Yan. Ngayon po ay hindi ito bago. Luma pa rin. Kung sino ang may-ari, siya pa rin. No? Baka sakali na ulit tayo, kaya itrinay ko yung panibagong pagkikipagsapalaran sa larangan ng YouTube. Kaya kung mapapansin nyo, iba na ang ating pangalan, nagpalit na tayo ng pangalan. Ang ating channel ay dating Dundon TV, ngayon ay Boss D TV. Yan ang ating bagong ngayon, ang ating bagong channel. Ayan, channel name. Kaya maraming salamat sa mga susuporta pa. At road to 10K na tayo, maraming nag-iipon lang ako ng lakas, kasi gusto ko ang talagang mapapanood nyo ay solid na hindi naman kayo manghihinayang sa inyong mapapanood, kung sakali. Kasi nga maraming bagay, kung maraming beses ko itong pinag-isipan,
Kaysa naman batikos tayo ng batikos sa gobyerno, no? Alam naman natin, kumbaga, ano na lang tayo, kumbaga, magbatikos tayo dahil may nakikita tayong mali, ano? Kumbaga, yung pagbabatikos natin, samahan natin ng konting, ano, no? Konting gawa. Kaya, sa mga, ano, no? Alam nyo naman na talagang Pilipino tayo, sabi nga ng dating Pangulong Duterte, I'm not a Filipino for nothing. Huwag tayong ano, no? Huwag tayong maghipabigat sa gobyerno, no? Gagamitin natin ang pagkakataon na ito para tayo ay makatulong. Kumbaga, hindi man tayo sapat, hindi man sapat ang ating kakayanan, hindi man sapat ang ating kaalaman, ano, sa pagtulong sa ating pamayanan, no? Hindi man magiging sakto, hindi man magiging sapat, at least may ginagawa tayo, ano? May ginagawa tayo na tulong, no? Unang-una diyan, pagpuna sa mga maling ginagawa ng gobyerno, no? Hindi dahil hindi natin sila gusto, ano? Dahil pinupuna natin sila, no? Pinupuna natin sila para maitama ang kanilang pagkakamali, no? Hindi man tayo perfecto, nagkakamali din naman tayo, ganun din naman ang gobyerno. Minsan kasi, yung namumuno kasi, sa ganda ng iniisip, pero yung nagpapa-implement, mga palpak, pero nakakaroon ng problema sa pamunuan, ano? Kaya naisip ko na paraan na kumbaga batikos tayo ng batikos. Hanggang doon na lang ba tayo? Super batikos ng batikos. Wala man lang tayong nagawa. Totoo, sumusuporta tayo. Wala tayong duda dyan na may mga sinusuportahan tayo. Yung iba nga dyan kunwari sumusuporta, pero ang habol lang pala ay para kumita. Hindi tayo ganun, ano? Iiwasan natin yung ganun. Kumbaga, may mga naisip ako na ano, alam niyo kasi pagdating sa mga probinsya, laging probinsya po kasi ako, no? Kumbaga doon ako namulat, ano, sa kumbaga nabulag na nga ako sa pagkakamali kasi napakaraming mga bagay na sinasamantala ng ibang mapagsamantala na gusto rin makaupo sa gobyerno. Kumbaga itong mga radikal na, kumbaga itong mga teroristang rebuilding NPA, ano, kumbaga na ano tayo dyan, ano, anong tawag dito, na manipula ang ating bubot na kaisipan nung tayo ay nung tayo ay napasibol pa lang, ano, nung mga panahon na tayo ay nag-aaral pa. Kaya pinagsisihan ko yan nung talagang namulat na ako sa katotohanan na ang bawat isa pala, pag nagiging malapit ka sa isang ano, ginagamit lang nilang demokrasya para gusto nila mapagsamantalahan, kumbaga gahasain yung pamamahala ng isang pamahalaan, nang sa ganon sila din ang makapasok, para sila din ang magsamantala. Tingnan nyo ang ginagawa ngayon nung nakapasok na sila sa Kongreso, ano, anong ginagawa nila? Minamanipula nila lahat. Kaya nilang pag-away-awayin ang mga nakaupo, ano. Kaya huwag na natin pahabain yung ano na yun, ang ano natin, ano, sa pagkukulang ng gobyerno. Pagkita na lang natin na kahit hindi tayo nagsasalita ng laban sa kanila, ginagawa natin kung ano ang pagkukulang nila, no? Yan ang kaya itong channel na ito, nag-iipon lang ito ng lakas
ng puwersa para gawin kung ano ang nararapat na sa mga madaling paraan, ano, paano makatulong. May mga pinaplano na tayo. Kumbaga, ang ano kasi natin, yung kasulok-sulukan ng bansa natin, yung mga probinsya na talagang pinagkaitan na ng ano ng gobyerno, ano. Hindi naman sa pinagkaitan, talagang hindi nararating, no? Kasi kung mapapansin natin, ano, napakaraming pinagkaitan, tulad nga ng sinabi ko na ako ay laking bundok, no? Kumbaga, inano lang ng pagkakataon bakit ako napunta dito sa syudad, nang dahil nga sa isang beses tayong pinahasa ang ating murang kaisipan. Kaya nung tayo ay namulat, medyo lumayo tayo doon sa toxic na mundo na yun. Kaya tayo napunta dito sa syudad. Kaya napunta tayo dito sa syudad. Diba? Hindi natin napansin na wala na yung traffic. Dito na kung sino yung circle. Kaya yun, ang ating ano, ang ating channel na ito, sana maging pag nag-umpisa na ito, sana maging ayos ang lahat at maging swabe ang ano. Alam niyo naman, napakaraming mga toxic na tao, ano, lalong-lalo na pagdating sa social media. Sasamantalahin yung ano, sasamantalahin yung iyong pagkakataon, kasi talagang ano na yan, likas na yan sa ating Pilipino na mayroon talagang mga utak talangka na ayaw nila yung ano ka magtagumpay, ano, hihilahig na nila sa pababa. Ganon ang mindset. Kita mo ngayon nangyayari sa Kongreso. Pero yun nga, tulad nga ng sinabi ko na talagang maraming nagmamanipula para pag-away-awayin ang nagkakaisang pamahalaan. Ayan, nangyari na ang lahat. Ngayon, ang daming problema ng bayan na dapat kaharapin, pero anong nangyayari? Nagkakawatak-watak. Yung dating nagkakaisa, ngayon ay magkakalaban na, no? Sinamantala nila. Kaya sigurado ako pinagtatawanan sila, no? Pinagtatawanan sila ng pamunuan ng mga kung sino man ang may gawa niyan. Kaya itong channel na ito, abangan nyo ang mga pagbabago. Ngayon medyo ano pa tayo, pero ang mga darating na araw na tayo ay medyo may lakas na. Kaya sa pamamagitan nyo, ano, malaking bahagi kayo siyempre sa inyong panonood, sa inyong pagtangkilik, sa inyong pag-share. Doon tayo makakakuha ng puwersa, no? Yun ang ibig kong sabihin. Kayo ang aking magiging lakas, no? Kung paano ko mai-execute, kung paano ko magawa ng aking mga pinaplano. Pero siyempre, bago ko papasukin yan, siguraduhin ko na meron na tayong lakas talaga, no? Para pag nag-umpisa tayo, tuloy-tuloy na, walang makakapigil, ano? Walang makakapigil ng ating ginagawa sa araw-araw. Kasi alam niyo, ano, yung mga dulo-dulo ng probinsya na talagang pinagkakaitan ng tulong. Kasi minsan talagang masasabi mong pinagkaitan, ano, pero ang ano doon, ang madaling salita,
talagang hindi nararating. Eh, sasabi natin na pinagkaitan talaga ng lalo na yung mga ating mga magsasaka, no? Kaya marami talagang na nasasaywar ng mga kakaliwang grupo na dahil nga ang totoo niyan, hindi talaga nakakarating ang pamahalaan kung saan nakabundukan man nakatira natin mga kababayan na mga magsasaka. Hindi naman, alam niya sa tututusin, payak na payak ang kanilang mga bahay, pero makikita nyo ang lang sa kanila talaga ang pinansyal. Pero pagdating sa pang-araw-araw, susurvive talaga nila kung paano masurvive ang pang-araw-araw, kasi doon hindi naman talaga kailangan ng pera pag nando ka sa kabundukan, maski pag ka lang magtanim mo buhay ka naman. Yung nga lang kasawian palad na dahil nga sa talagang kailangan ng pinansyal, kinakapos sa pag-aaral ang kanilang mga mga anak. Yan ang realidad, no? Tapos pagdating pa doon sa eskwelahan, sa may mga insidente pa na pag hindi nakapagbigay ng kanilang mga project, ibabagsak pa yung estudyante, di ba? Hindi nila maintindihan kung gaano kahirap ang pinagdadaanan ng isang pamilya sa kabundukan. Kaya sana maging ito, maging hudyat itong ating panibagong tatahaki na na ito, siyempre hindi talaga yung magtatagumpay pag wala kayo, diba? Ganun lang ang buhay, kahit anong gusto nating plano, kung wala kayo, hindi kayo susuporta, diba? Wala, useless ang ipon. Lalo na yung ang panunood nyo, yan ang napakasulit ng suporta. Lalo na yung kung hindi nyo i-skip ang ads, kasi hindi mo tayo magagalaw, hindi mo tayo magagpitsigyam, hindi mo tayo magagawa ng isang project kung hindi mo tayo hindi mo tayo magamit ng financial, di ba? Pupunta tayo doon sa isang bundok, hindi mo tayo pwede pumunta doon na laway lang ang puhunan natin, di ba? Ang tanging puhunan talaga doon, financial. Unang-una, siyempre kung titira ka doon ng 2 araw, 3 araw, anong kakainin mo doon, di ba? Baga, yan talagang tanging yun ang talagang tanging humahad lang sa atin, para magawa ang mga bagay na ito. Kaya sa pamamagitan nito, itong pagkakataon na ito, gusto ko makikita ko ang solid na suporta nyo, pasensya na kayo, hindi ako nakatingin sa camera kasi nagdadrive tayo, baka masilipat tayo, pero hindi naman makikita ang ating camera dito sa mga checkpoint. Nadaanan kasi ako na dumaan kasi ako ng checkpoint. Kaya yan, dito na ako sa may Bibi, Marulas. Yan. Yun lang ang ating sa lahat ng mga alam mo, minsan minsan lalong-lalo na itong kaara, talagang nakakagawa na sila kasi unang-una ang kaara po ay isang tempo yan na kung saan iba-ibang binuo yan ng iba-ibang personahe na magkakahiwalay, kung saan lahat sila may mga trabaho, mga OFW po yan. Ngayon ang kinikita ng kaara ay ginagawa nila pang-feeding, kung ano-anong mga charity ang kanilang pinagkakaabalahan, kaya sa
mga lahat ng tumulong dyan, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa walang sawang suporta. At panoorin nyo ang kanilang mga activity, meron din dyan, ang tawag nito, Bible sharing, diba? Marami po kayong matutunan dyan sa kaarating. Binubuo po kasi ng iba-ibang personalidad dyan ng mga OFW. Yan, kaya suportahan nyo. Isa yan sa isa yan sa napakagandang ng kaara, nagpapapiling sila. Kaya siyempre hindi ko sapat, nandoon lang yung kanilang kakayanan, dahil nga ang ginagasto nila dyan ay yung kinikita lang naman doon sa kanilang YouTube channel, no? Kung saan doon nakapokus yung kanilang kinikita doon. Saan magpapiding, mayroong Mindanao, mayroong Cebu, no? Kaya napakalaking bagay yun, lalong-lalo na yung alam niyo nung una nga dito sa amin sa lugar, ang target ko sana noon ay yung mga malnourished, yung mga bata na talagang malnutrition. Kumbaga nag-aaral sila pero kulang sa gawa ng sa malnutrition nga. Kaso lang hindi natuloy yun kasi nga yung nung nanalo yung kaibigan ko na kapitan ay nagkaroon sila ng programa na gano'n, na zero malnutrition. Kaya kumbaga hindi ko na pinanghimasukan yun nung una kasi di ba magandang alangkada yung aking channel. Yan sana ang target ko ngayon, dahil nakipag-usap ako doon sa nanalo na kapitan. Alam mo, hindi sa nasabi ko, yun nga ang target ko na alam nyo, hindi pa ako nag-umpisa, pero ginawa nilang yun, napakalaking bagay yun. Kaya nung termino ng ating kaibigan ay talagang nag-zero malnutrition, kasi yan ang unang-una nilang pinagin nung pagpupo nila. Kaya maraming salamat sa nag-ipon talaga, lalo na yung kaibigan natin na kapitan. Yan nga lang, nang dahil sa pira, napakatapat kasi kaya ayaw kong hindi naman natin masisi, kasi nga siyempre ang gusto niya parehas. Sabi niya kung manalo, ibig sabihin kahit gusto ka nga ng tao, kung mas gusto ng tao yung pira, wala tayong magawa, no? Kaya sa pangalawang pagkakataon, kahit sobrang dami ng project, wala, nabulag ang tao kasi yung kapalan. Yan lang, wala naman tayong magawa kasi kailangan talaga ng tao. Ang problema, hindi yung tao ang nagdala ng pira, yung pira ang dumala sa tao. Yan ang masakit na katotohanan. Wala tayong magawa dyan. Yan ang siguro niloob talaga ng panahon para ipakita sa tao na pira na sinasamba nyo. Yan lang. Yan lang ang ating sa araw na ito, yan lang, nagbago ang ating nagbago na ang ating channel. Ang ating channel po ngayon ay Musdi TV. Yan na ang kaya abang-abangan nyo ang natin, susumikat tayo na makaano tayo ng pwersa, nang sa gayon ay magawa na natin ang gusto natin gawin. Kasi ngayon pwede na ako kahit saan, kasi nga wala naman akong anak na maliliit, pwede na akong sa mga kabundukan, pwede na akong umikot kung saan saan. Kaya ayan, tulungan nyo ako paangatin ang na ito, sa pamamagitan nyo. Road to 10K na tayo, kaya sana maano natin itong mga pinaplano natin. Kaya siyempre kailangan ko rin kailangan ko ang tulong. Ayan, sa ngayong pagkakataon nito. Ayan, sa muli,
Ako po, ang bago kong channel ay Boss D TV. Ayan, abangan nyo ang mga makahulugan. Sa halip na bumatikos tayo sa gobyerno, gumawa na lang tayo, gawin na lang natin na inspirasyon sila para tulungan yung dapat na tulungan. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Ito po ulit ang ating bagong channel, Boss D TV. Abangan nyo pa ang mga susunod na ating mga komentaryo. Maraming salamat at pagpalang araw po sa inyong lahat. Ayan. Gabayan tayo ng Panginoon. Saan man sulok kayo ng mundo, lahat ng mga OFW. Maraming salamat sa inyo lahat. God bless.